Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, si BP Sara. Nako, ano na po to? Papatulan na po ni BP Sara. Marami pa raw siyang isusunod na kakasuhan, no? Pagkatapos nitong kay Madriaga. Kaya delikado na po yung mga naninira kay BP Sara. Tuwan-tuwa kayo dahil hindi kayo napapatulan no, ng ating Vice President. Ngayon po, papatulan na kayo. Tapos na po ang walang pakundangan ninyong mga paninira sa mga Duterte. Sumobra na eh. Na-realize din ni BP Sara na mabuti na rin yun kasi yung mga paninira na yan, ginagamit pa po sa legal eh. Hinahayaan lang na manira, katulad po ginawang halimbawa po ni BP Sara, itong si Las Cañas at Matabato, na hinayaan lang po na manira ng manira. Pagkatapos, naroon na, nakarating na sa ICC. Yan po yung naging basehan ng kaso ni Tatay Digong. Yung dalawa po na yan. Ngayon, itong si Madriaga, hinayaan lang po dahil parang yung attitude ba nasisikat lang. Yun pala. Ngayon, ito pala ang punot dahilan, no? Siya na po ang talagang nakasalig yung impeachment trial naman ni BP Sara. Kaya hindi lang po si Madriaga ang kakasuhan ng perjury. Lahat po ng mga tumitira, marami pa raw pong isusunod. Yan po ay ayon sa abogado ni BP Sara. Binanatan niya rin yung pananahimik ng lahat ng mga peking maiingay sa mga Duterte, mga maka-Duterte, banat ng banat. Pero dito po sa mga ibinunyag ng Brave 18, Dehin Bokiki, ganyan na po ang attitude ni BP Sara. Bira na. Pati po mga bayarang media, ayan. Binanata na rin po ni BP Sara. Kaya talagang labanan na po to hanggang 2028. Kung ang akala po ninyo, kayo lang ang may kakayahan na bumira ng bumira, eto na po. At syempre, dahil yan na po yung cue ng aming leader, asahan nyo po yung mas matatapang na bira ng mga Duterte vloggers. Ayan, kaya hindi na po uso yung hindi lang pinapansin. Alam nyo, sa totoo, maging masaya na sana kayo sa mga Duterte kasi kahit na anong below the belt na banat nyo, hindi kayo pinapatulan, maski ang mga media na yan. Ngayon po, papatulan na kayo lahat ni BP Sara. Ayan, papakita rin natin, paparinig ko pala mamaya yung sinasabi ni Erese, yung mga nakanood po kahapon sa atin. Kaya pala siya tinanggal, no? Dahil nagwala po si Erese sa meeting nung tinatalakay po yung political dynasty bill. Lahat po budol eh. Pati yung dynasty bill, budol din. Kaya galit na galit po si Erese. Ayun, sa galit ni Erese, nakapagsalita siya laban sa mga Marcos, na mambubudol ang mga Marcos. Ayan, tanggal sa pwesto si Erese. Yan po. At mabuhay ka, Senator Bong Suntay. Alam nyo po, dapat yung mga ganyang congressman, bihira na lang po yung mga ganyang congressman. Dapat po, pinopromote natin yan as senator. Isama na po sa slate yan. Yung PDP laban, atin naman po yan si Suntay. Walang duda dahil yan po ay in-endorse ni BP Sara nung nakaraan. No? Ito po ang mga in-endorse na wala tayong hindi po tayo nagsisi. In-endorse po yan si Suntay. Unlike nung ibang in-endorse, masagasaan lang yung kanilang pampamilyang yung mga business nila, nagbabaliktaran na. Ayan po, no? Yang mga tukmol na mga media, maghandaan, makinig kayo.
Kasuhan na yan ng kasuhan. Sila, ang lalakas nila magkaso, mayat maya eh. Tama na po yung BP Sara, yung mataas ang tungkulin mo. Wala tuloy-tuloy lang eh. Pati yung si Madriaga, pinangatawan na nila na talagang tauhan ni BP Sara eh. Kaya pag po yan, ayan po si Bong Suntay, PDP laban, isama nyo na yan, atin yan. Biruin nyo yun, 54-1, isa lang po. Sa mga mali po ang pananaw si Marcoleta po, hindi po bumoto sa kabila. Naroon lang si Marcoleta, pero hindi po siya member ng committee, Justice Committee, kaya hindi po siya bumoto laban kay BP Sara. Itatama lang natin yan. Kasi sabi, isa lang ang bumoto, paano si Marcoleta? Hindi po siya member. Kahit hindi member, nakikibanat dun. Kaya yan yung mga talagang atin na atin. Ito po, ngayong panahon na to, makikita nyo po, dapat ngayon magdeklara yung mga Duterte, kung talagang Duterte sila. Mabuhay ka, Congressman Suntay. Huwag mo na intindihin yung mga dalawa na yan. Mga banat-banat. Ang linaw naman sa amin, hindi lang nila maintindihan dahil anti-Duterte talaga yung mga yan, mga haters yung mga yan. Huwag mo nang pagpaliwanagan yung mga dilawan at hindi ka mananalo dyan sa mga paliwanag dyan. Kahit na anong paliwanag mo dyan, Bong Suntay, Congressman Suntay, kahit na anong paliwanag mo dyan sa mga dilawan na yan tungkol kay Ann Curtis, hindi mo binasto si Ann Curtis, wala kang sinabi, yan ay totoong nangyayari, ayaw nyo palang pagnasahan kayo, huwag kayong maging maganda, sirain yung mga pagmumukha nyo, kumain kayo ng marami nang hindi kayo maging sexy. Nak ng pupa. Hinangaan na nga kayo dahil maganda't kayo Yun po ang gusto ng mga magagandang tao, hangaan sila. Yung mga umaangal naman, hindi naman kagandahan. Kaya wag mo nang pag-intindihin yan, Suntay. Maraming salamat sa iyo. Ikaw lang ang bumoto. 54-1. Pucha, tapos kababayan. Wala siyang binastos. Hinangaan niya si Ann Curtis. Masama bang umanga? Pucha, ayaw nyo palang hangaan eh. Huwag kayong magmaganda para walang humanga sa inyo. Huwag kayong huwag kayong huwag niyong paganda yung katawan nyo para ayan, ganyan talaga mga Duterte. Hindi po kabastusan yan. Yan po ang tawag po dyan ay paghanga. Kaya ang attitude po natin ngayon, palaban. Pucha, yan po. Dati, tawa-tawa lang si BP Sara. Wag lang intindihin. Ngayon po, nakita po nila, nakarating po sa ICC yung mga hindi nila pinatulan. Kasi po, ayaw nila masabihan sila na nanggigipit. Ayaw nila masabihan na, di ba? Malamang, kaya naman naming sagutin. Malamang ganun yung attitude ng mga Duterte. Kaya naman namin sagutin yan eh. Bakit pa kinakailangan kasuhan? Nakarating ng ICC, napakulong yung tatay niya. Ngayon, hindi niya na po papayagan na itong pinapauso nilang Madriaga. Alam mo, BP Sara, yung may pakanan yan, si De Lima lang naman na nakikipag-usap dyan. Si De Lima rin kausap ni Matobato ay nagtatanggol kay Las Cañas at Matobato eh. Isang utak lang talaga yan. De Lima Trillanes lang yan. Ngayon, si Trillanes. Eto po, pinakukuha na po, no? Anong tawag doon? Gagawa na po na hakbang. Ito pong si Kaufman, Attorney Kaufman, na makuha niya yung detalye. Ano talaga yung papel? No? Ano talaga yung papel nito ni Trillanes? Ito po, ayan. Ano talaga yung papel ni Trillanes sa ICC? Siya po ay humiling ng disclosure. Sige. At ang basehan niya po, alam niyo kung anong basehan niya? Trillanes, maganda ka na ng demanda kay Boying. Yung sinabi ni Boying Remulla na ipinakilala si Trillanes ang nagpakilala.
Hindi natin alam kung sinadya ni Boying yun na sabihin na si Trillanes ang nagpakilala sa ICC. Pero yun po ang kinakatwiran ni Kaufman para po doon sa ICC ma-disclose po nila ano ang papel ni Trillanes. Kinakailangan magtapat kayong mga prosecutor. Alam nyo, ang bawi lang natin dyan, kami dito sa Pilipinas, hindi kami napaikot ni Trillanes. Pero kayo sa ICC, naturingan kayong international, talagang talagang ano yan, talagang uto-uto kayo. Sige, papaimbestigahan din yan iimbestigahan din yan ni Attorney Kaufman. Malalantad po sa buong mundo na wala talaga kayong silbi, kayong mga international criminal court kayo. Mga kriminal yata lang talaga kayo eh. Okay. Alam nyo po, eto real talk tayo ganyan talaga mga Duterte, very vocal kami pag humanga tayo sa mga babae, sa mga chiching. Hindi po tayo nang babastos dun. In fact, hinahangaan talaga natin sila. Kumamasamain ni ano yan, nagsorry naman na si Suntay, pero pinapahaba nitong mga ubod ng linis Pinahahaba ni Ontiveros, pinahahaba ni De Lima, pinahahaba ni Elago. Ang lilinis nyo. Lalo ka na De Lima, ang linis mo naman. Grabe. Kung ikundin na nyo si Suntay, ganun na lang. Gaano ka ba kalinis? Ang linis mo ba? Huling alam ko, pinatulan mo yung driver mo na may asawa, di ba? Magtapatan na po tayo. Putya. Hindi na uubra yung mga binabalasubas nyo yung vice president namin, tapos hindi lang kami kikibo. Kaisa-isa nagtanggol kay BP Sara, iiwan namin dahil lang sa komento kay Ann Curtis. Kahit naman sino, ang ganda-ganda ni Ann Curtis. Pangit ba si Ann Curtis? Ano mababastusan yan? Normal lang na hangaan mo yan. Yan ang mga Duterte, tapat. Ganyan po talaga mga Duterte supporters. Wala pong mga paipaikot na salita. Tinignan ko si Ann Curtis, nakita ko. Nag-init ako. Kung Suntay, matulis ka rin Ayan. PDP, patakbuhin nyo na yan. Total, nanalo na si Bato. Kulang na yung Duterte, di ba? Pasok si Bato, tsaka si Bongo. Ipalit mo yan. Si Suntay. Yung dati pa ring lineup, plus si Suntay, at tsaka kung gusto ni Erice, guest candidate siya. Basta tuloy-tuloy lang yung laban. Ito po, ang dahilan, bago natin natalakayan si BP Sara, pasakali muna tayo rito kay Erice. Nagulantang tayo, di ba? Pinalitan po si Erice ni De Lima. Alam niyo po kasi itong House of Representatives, lalo na itong mga pamilyang ito, Marcos, Romualdez, sanay po sa mga diktador kasi yan yung mga pinagmulan nila Ayaw po nila nakokontra. Si Erice po, minority. Ang ibig po sabihin ng minority, supposedly, pag minority ka, kumbaga, opposition ka. Nasanay po sila. Wala si Erice noong nakaraan di ba? Nasanay po sila na pati yung minority kakampi nila. Di ba? Natatandaan nyo yung Makabayan Black. Minority yan Pero kakampi rin nila Martin Romualdez. In fact, sila pa yung attack dog di ba? Si Erice po, hindi po atin yan. Dilawan po yan. Pero dahil siya po ay anti-Marcos, dahil po siya ay anti-Marcos,
natutuwa tayo sa kanya. Kasi yung mga Dilawan naman, anti-Marcos naman talaga. Okay. Si Dilima lang naman, tsaka si Jokno yung matatandang Dilawan na nag-pro-Marcos eh. Alam niyo yung mga matatandang namatay ng mga Dilawan, yung mga Tanyada, yung mga sila Ninoy Aquino, sila Cory. Baka hindi ano yan sa pagkakahimlay nila. Yan lang po ang dahilan kung bakit may Dilawan eh. Dahil anti-Marcos kayo. Ay, syempre si Dilima, maraming kompromiso sa buhay yan. Alam mo Dilima, nakatatak sa utak namin na ikaw, walang sala ka, wala kang kasalanan, malinis ka, utot mo. Dinig na dinig namin yun, natatandaan pa namin eh. Si ano pa nga yan eh. Si Paduano pa yata yung nagtatanong nun eh. Yung anong tawag mo kay Jonel eh. Anong tawag sa'yo ni Dilima eh. Natandaan po namin yan. Yan po ang kagandahan sa nakalive po yung mga hearing. Kasi hanggang tumanda na kami, natandaan pa namin yung mga panyanyari. Sabihin mo, wala kang kasalanan. Ang nangyari, Dilima, bumaliktad yung mga tumistigo laban sa'yo. Oh. Alam mo kung sila, eto logic lang. Kung yung mga tao na yan ay totoong tumistigo laban sa'yo, sila dahilan ng pagkakakulong mo, dapat dinimanda mo sila after na makalaya ka. Biruin mo sila yung dahilan kung bakit ka nakulong. Oh, dinimanda mo ba? Hindi. Imagine niyo, hindi niya dinimanda yung mga nagpakulong sa kanyang testigo. Oh. Yan lang yun. Huwag mo kaming pinagbububulan na malinis ka. Kitang-kita nga namin, umamin ka eh. Frailties of a woman. Inamin mo sa Winnie Monsod. Ano yung may TV show si Winnie Monsod nun eh. Ngayon, ikaw ang may kagagawan kay Madriaga. Oh. Na hindi nyo nga masagot yung mga bintang niyo kay BP Sara eh. Nagtaka nga ako bakit 50-1 eh. Oh, eto po ang dahilan kung bakit po si Erese tinanggal at pinalit si Dilima bilang Senior Deputy Minority Leader. Teka, ayaw pa ma-play. Ipe-play natin. Pakinggan nyo po kung ano mga sinabi. Gigil na gigil si eh. Pagkatapos po na speech na to, pinatawag na siya ni Sandro Marcos. Pagkatapos siya patawag, sinita siya ni Sandro Marcos. Sabi nga ni Erese, 65 na ako. Sinisita ako ng 30 anyos. Dahil anak ng presidente, di ba? Ganun po. Ito po kasi sinabi ni Erese, pakinggan nyo po. Binabastos natin ang essence ng konstitusyon kung ipapasa natin itong bill na ito. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na mayroong provision ng anti-political dynasty bill. Bola lahat. Please. Bola nun. Bola, please, bola. Marcos. Narinig nyo? Bola Marcos. Sabi nila. Ito may background music kasi. Sabi niya, papakulong niya daw yung mga sa flood control. Binola lang tayo. Sabi, yung ICI,
mag-imbestiga sa flood control, binola rin tayo. Pati political dynasty bill, binola pa rin. Di ba nga, yan lintik na tapos pagkatapos po niyan, sabi niya, bola bola Marcos, galit na galit. Pinipigilan na siya nung nagmi-meeting, nagwawala. Pagkatapos po niyan, pinatawag siya ng diktador na si Sandro Marcos. Ayan. Tandaan nyo po, minority siya. Ano ba pakialam nyo sa minority kung tutusin? Di po ba? Wala kayo dapat pakialam sa minority dahil majority leader si Marcos. Majority leader si Sandro Marcos. Bakit niya pakikialaman yung minority? Yung talaga trabaho ng minority, batikusin yung majority o yung administrasyon. Nasanay po sila, pati yung minority dapat umaayon sa kanila. At dahil dyan, tinanggal siya. Sino pinalit? Siyempre, yung sunod-sunuran sa mga Marcos na si De Lima. Nung umupo si Marcos, napalaya yan, di ba? Wag na tayo magbulahan. Handa naman si Vitaliano Aguirre sa demanda niya. Mapapahiya lang siya kay Vitaliano Aguirre. Talagang ano po. Tapos, meron pa po. Meron na naman ngayong congressman na pinapa-ethics na po si Suntay. Malamang ito si Erese, ipa-ethics na rin yan. Lahat po ng mga kumukontra sa mga diktador, pinapa-ethics. Lintik na yan. Ano ba mali dun sa ginagawa ni Erese? Normal lang po yun sa deputy minority leader. Dapat talaga siyang maging oposisyon kasi minority sila eh. Ganyan po kadiktador yung mga nakaupo dyan sa Kongreso. Tapos kasama pa ron si Boji D. Habang sinisita. 30 anyos, sisitayin nyo 65 years old. Ang tagal na pong congressman niya ni Erese. Para sita-sitahin lang ng... Okay, punta na po tayo rito sa mga pahayag po ni BP Sara. Ito po ang pahayag ni BP Sara tungkol po rito sa mga media. Sa patuloy na paninira ng mga media, mga bayarang media. Sabi po ni BP Sara, Madriaga as my ex-aide or bagman are inaccurate and misleading. Calling him an ex-aide assumes as fact the very lie that perjury complaint seek to address. He was never my aide, friend, employee, or a member of my staff in any capacity. The only person who knows him is attorney Kilala of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise greater care in their reporting. Accuracy and fairness must always come first. Thank you, Sara Z. Duterte, Vice President. Oy, media, i-correct ninyo. Di ba lagi natin na yan, ex-aide of ex-aide. Utot nyo, hindi naging aide yan si Madriaga. Kaya nga kinasuhan ng perjury. Ngayon, kabahan na kayong media dahil papatulan na kayo ni BP Sara. Sige, tuloy nyo yung mga pampang bubudol nyo sa mga tao. Okay, punta na po tayo sa iba pa. Yan po media. Dapat to may makasuhan na sa media eh. Ito po yung pahayag naman ni BP Sara yung ngayon. Yung sa 18 na lumantad. Yan. Bago po to, ngayon lang to, March 5. Araw-araw na may pahayag si BP Sara. BP Sara, ito hinihintay namin. Alam mo ba nung panahon ng tatay mo, presidente?
Wala kaming kahirap-hirap banatan yung mga dilawan pa yung kalaban lang natin eh. Mga dilawan na yan. Dahil ang source ng information namin, si Tatay Digong mismo. Sa kanyang talk to the people. Oh. Sana nga may talk to the people ka rin. Para naliliwanagan ng mga tao kung ano ginagawa sa iyo ng mga lintik na to. Ito po pahayag ni BP Sara. Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga naging security personnel ni dating Congressman Saldico. Oy, Jessica Soho, makinig ka. Hanga si BP Sara. Kahit na anong panglilito nyo, kahit na anong panlalansin nyo sa media, eto ang pinakikinggan ng tao. Pakinggan natin. Hanga ako sa mga tapang naman na naging security personnel ni dating Congressman Saldico na naglakas loob magsalita tungkol sa umunoy paghatid ng mga maletang puno ng bilyong-bilyong piso na pondo ng pamahalaan. Kami rin po hanga. Ngunit, habang ang paratang laban sa akin ay agad na ginawang sentro ng pagdinig, privilege speeches, at walang humpay na fishing expedition sa ilalim ng mga investigasyon tinaguriang in aid of legislation, umano, tila nakakabingi ang katahimikan ngayon. Correct. 'Di ba? Sadyang nakakabingi ang katahimikan ng civil society groups na dati ay mabilis maglabas ng pahayag. Calling Apo ni Cory, calling mga kaparian, Father Flavi, Father Running Priest, na nalaos na kay Father Flavi, calling lahat po ng mga bishop na pinagpatayuan ba kayo? na ano ba kayo? Na ambunan ba kayo mga bishop? Na ambunan ba kayo ng maleta? Nagtatanong lang kasi tahimik kayo eh. Dati raw itong mga tinatawag na civil society, binubuo ng mga korikong, mga tropa ni Korikong at saka yung mga business, Makati Business Club, mga kaparian. Dati raw maingay yan pag may mga ganito. Mga religious leaders na handang manindigan sa usapin ng moralidad. O yan, Quezontay. Ang ingay nyo Quezontay. Pero sa mali-maleta at ng mga mambabatas na nagsasabing sila ay para sa transparency at accountability. O, calling, tabingi, ngipin, at saba. Sama na natin si Virus, Bamakino at Kiko. Pangilinan ha, hindi yung Kiko namin ha. Tinatawagan kayo. Transparency and accountability kayo. Pero dehin buki kayo sa mga nag-deliver ng maleta. Dagdag pa rito, sabi ni BP, tila walang interes o agarang hakbang mula sa kasalukuyang administrasyon na siyasatin ang katotohanan hinggil sa bilyong-bilyong suhol kaugnay ng flood control ng ICC at ng impeachment efforts laban sa akin. Ikaw naman, BP Sara. Oh. Bakit naman sila magkaka-interes na imbestigahan yan? Sa kanila papunta. Ikaw talaga, BP Sara. Hindi ko alam kung niloloko mo rin kami. Wala raw interes yung administrasyon. Paano magkaka-interes yan? Papunta sa kanila imbestigahan. Dapat sasabihin mo kung nagjo-joke ka, BP Sara, para naman hindi kami maalabad-bara. Hindi dapat selective ang galit sa issue ng katiwalian. Yung apo ni Cory, putya, galit na galit. Kala mo kung ano, pagdating dito sa mga maleta na to, dehin boki kay ka, boy. Kutusan kita. Ang ingay-ingay mo na mga walang katuturang ingay. Ngayon, tahimik kayo sa maleta.
Tuloy natin. At hindi maaring manahimik tuwing ang sangkot ay malapit sa kapangyarihan. Ang pera ng bayan ay hindi dapat inilalagay sa maleta at ang katotohanan ay hindi dapat inilalagay sa katahimikan. Syukran. Yari kayo sa kasusyukran ngayon ni BP Sara. Walang katapusan, araw-araw kayong makakarinig ng syukran. Isa ba ako sa mga fake news? Binabasa ko na nga, fake news pa rin. Yan po ay sinabi ni BP Sara. Fake news ba yan? Wala talaga itong mga to. Makinig kasi kayo sa mga Duterte vloggers. Kinig kayo ng kinig sa mga vlogger nyo, kaya nabubugok kayo. Ang ganda po ng sinabi ni BP Sara, sinitan niya na lahat. Lalo na itong mga civil society na to. Mga kaparian, mga kori-kori. Ano na nangyari sa inyo? Ayan na lang yung natirang kori na matino. Si Erice at si Guanzon. Sila na lang yung nanatiling anti-Marcos. Kayo lahat na kori-kori, putya, nakakahiya kayo. Alam nyo po, proud kami. Marami pong Duterte supporters bumoto kay Marcos. Nung na-realize namin na binubudol kami, bumanat na kami kay Marcos. Ano pagkakaiba natin sa mga dilawan? Kalaban nila si Marcos noon. Nung na-realize nila na punong-puno ng pagnanakaw tong gobyernong ito, punong-puno ng pambubudol, kumampi sila, baka maambunan o naaambunan na kayo. Mga lintik kayo. Naaambunan na ba kayo? Kaya kayo ganyan? Sa bagay, nasabi nga nila, 2 million ang binigay kay Trillanes. Dollars, para sa ICC. Ewan lang natin kung nakarating sa ICC. Nakarating ba yun sa inyo? Prosecutor. Okay. Bakit kayo tahimik? Yun lang naman yung question ni BP Sara dyan. Sino po ang tahimik? Yung civil society na napakaingay sa maliliit na bagay. Bakit kayo tahimik? Wala man lang panawagan. Di naman namin sinabi na tutulan nyo. Manawagan man lang kayo na imbestigahan. Wala Tanging Duterte lang po, Duterte supporters lang po ang nakikinabang. Alam nyo po, nakamasid po ang mga tao ngayon. Hindi nyo na po mabobola yung mga tao. Ngayon po ang tunay na labanan. Alam ng mga tao na trilyon na ninakaw sa kanila. Alam din ng mga tao itong pagbubunyag ng 18 sundalo na to. Alam din ng tao ang nangyari na wala na nag-iimbestigang ICI. Hindi na rin nag-iimbestiga si Lacson. Alam po ng tao yan. Kaya yung pagmamalinis ninyo, mga civil society, mga kaparian, mga tropa nila Cielo Magno, tropa nito ng ni Apo ni Cory, tinitignan kayo ng tao. Hindi kayo dapat puro salita. Eto ngayon, may lumantad. Ano reaction nyo? Tahimik. Ibig sabihin, ayaw nyo ba silang paniwalaan? O pag pinaniwalaan nyo sila, masasaktan yung amo nyo? Sa bagay, ano ba i-expect natin dyan? Sa nagsasabi na wag idamay si Marcos sa rally. Wag banatan si Marcos sa rally. Anak ng pupan rally yan. Rally against corruption. Bawal banggitin yung Marcos. Baka pag bumangon si Cory, kutusan ka Okay. Mga kaparian, kung ano-ano. Eto. Hindi nyo man lang pressurein na mag-imbestiga. Gumagawa kayo ng issue sa SALN ni BP Sara. Wala namang katakataka dun. Yung sinasabi nyong 8 million Alam nyo ko po kung may 8 million ako,
noong 2008. Oh, magkano na kaya ngayon yun? Baka bilyon na yun. Kasi kung may 8 million ako noong 2008, malamang na sakyang ko yung boom ng AI. Malamang ikinayaman ko yung stock market. Malamang yumaman ako sa crypto. Parang katakataka sa inyo, milyonaryo na ka na nun. Natural. Hindi issue, walang bintang na pagnanakaw. Hindi nyo pinagbibintangan na magnanakaw. Hindi nyo pinagbintangan na eto, kinuha niya yung pera. Wala eh. Panay insinuation. Si Madriagang kailangan nyo para may ako ang nagbitbit. Ako, putya. Yari kayo, halimbawa po, lumabas na nauna na si Madriaga na patunayan na sinungaling, perjury. Thank you very much muna kay Mocha Princess. Uso pa po ang pakape. Thank you very much sa $5. BP Sara and DDS stood up against corruption. Pero yung mga dilawan na ilang dekada nang umaaway sa Marcoses, biglang cooperation na ang pahayag. Correct. Kaya hindi tama si Erice. Alam niyo kung ano sinabi ni Erice kasi pinagbibintangan siya. Sa mga sinasabi mo, Erice, pinalalakas mo si Sara Duterte. Yan yung sinabi sa kanya ng isang opisyal ng gobyerno. Pinagbibintangan siya na pro-Duterte siya kasi pinalalakas niya raw. Ano sagot ni Erice? Hindi ang mga sinasabi ko nagpapalakas kay Sara Duterte. Ang nagpapalakas kay Sara Duterte, yung kapalpakan ng Marcos administration. Pucha, napapalakpak ako eh. Dilawan yan. Alam kong dilawan yan. Pero tama yun eh. Nangangampanya ba si BP Sara? Ayan ang hindi naunawaan ng mga dilawan. Bakit ang lakas-lakas ni BP Sara Duterte? Hindi po yung mga bumibira ay yung mga pumupuri kay Sara Duterte ang nagpapalakas kay BP Sara. Ang nagpapalakas kay BP Sara yung mga kapalpakan ng Marcos administration. Boss Bals, pangkape, Emily. Thank you very much, Ma'am Emily, sa 500 yen na pangkape. Tama yun. May effort ba si BP Sara na mangampanya na? Ayan nga yung ginagawa nyong tira kayo ng tira kay Suntay. Ngayon, nare-realize namin, putya, pwede ng pansenador to si Suntay. Pinasikat na ng media, pinasikat na ng mga kalaban natin. Si BP Sara, hindi po siya sumisikat. Hindi niya po nakukuha yung ano ng mga tao dahil sa magaganda niyang mga speech o kung ano paman. Sa kapalpakan ni Marcos. At dahil kumakampi kayo sa gumagawa ng palpak, ano tingin ng tao? Kakampi kayo ng palpak. Bakit namin kayo iboboto ay kakampi? Kaya yung mga postura-postura nyo, Leni Robredo, yan si Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rapi Tulfo, mga magkapatid na Tulfo, magkapatid na Remulla. Wala po lahat yan, Silbi, kasi nakikita ng tao na lahat kayong may ambisyong magpresidente, kakampi kayo lahat ni Marcos. Ibubulong ko na lang, isinusuka po ng mamamayang Pilipino ang administrasyon ni Marcos. Kung hindi nyo po nauunawaan yan, yan po ang nagpapasikat kay Sara Duterte. Aral kayo ng aral. Ano ang ginagawa ni Sara Duterte? Bakit siya sikat? Bakit gustong-gusto siya ng tao? Duterte lang ang nakikita nilang bumabangga sa mga katiwalian ng mga Marcos. Lahat kayo kakampi. Kaya si BP Sara
Kuha niya lahat ng galit sa gobyerno, lahat ng hindi na nasisiyahan sa ginagawa ng gobyerno, ibuboto si BP Sara kasi siya lang ang tunay na lumalaban sa gobyerno sa lahat ng presidentiables. Mali yung diskarte nyo, lalo na kayong mga ipokritong dilawan. Oo po, tama po naman yan. May nag-correct sa akin. Dati na raw sikat at si BP Inday dahil kay Tatay Digong. Nadagdagan lang po. Tama po. Tama po kayo. Dati na sikat. Pero bakit hindi siya bumababa sa kasikatan kahit hindi naman siya hindi na siya DepEd official. Wala na po siyang tinanggalan nyo na ng pondo. Sinisiraan nyo araw-araw. Bakit sikat pa rin? Despite. Kasi siya lang ang nakikita namin, lahat ng mga mamamayang Pilipino, siya lang ang nakikita namin na leader na bumabangga sa mga Marcos. Tama po yun. Sikat na. Nadadagdagan pa ang kasikatan dahil ang dami na pong kapalpakan. At siya lang po yung nakikita ng mga tao na tunay na lumalaban sa mga kapalpakan na yan. Lahat po. Tahimik. Tahimik sa maleta, tahimik sa flood control issues, lahat tahimik. Mga Duterte lang po. Oo nga eh, ako rin eh. Kung may kakasuhan na matutuwa ako, si Auntie Claire eh. Kaya Auntie Claire, medyo ingat-ingat ka na ngayon sa pagsasalita mo at palaban na yung Vice President namin. Speaking ng palaban, ito po, no? Ayan. Sabi po ni BP Sara, yung simula po, ito po, incumbent Vice President Sara Duterte said she is studying the possibility of filing additional complaints against several individuals. May S. Ibig sabihin, marami. Okay. The possibility of filing additional complaints with S against several individuals with S ulit over what her camp described as malicious accusations against her. Winarningan niya yung media, tigil-tigilan nyo yung mga pagsasabi ng hindi totoo. Papatulan ko na kayo. Eto po, mga individuals, hindi po media. Winarningan niya lang yung media. Eto po, nakahilera na to. Ayan. Pinag-aaralan nila kung paano kakasuhan. Ito po ang sinabi ng kanyang abogado na si Panelo. Anak po to ni attorney Panelo. Anak ng attorney ng tatay. Attorney naman niya ngayon yung anak. That's the message we want to send to everybody. BP Sara will not take sitting down anymore. Malicious accusations against her. Okay. So lahat po ng malisyosong mga akusasyon laban kay BP Sara ay hindi na po mananahimik. Ang kampo ni BP Sara, papatulan na kayo. Pinag-aaralan na kayo na kung ano ang ikakaso. Manginig na yung tumbong ng mga media, manginig na yung tumbong ninyo. Yung media, hindi po media persecution to kasi baka masabain na naman. Itama nyo lang yung mga sinasabi nyo. Hindi kayo yung sinasabing mga individuals. Malamang yan. Yung mga nasa likod ni Madriaga. Kilala naman natin yan. At saka si Auntie Claire. Sino po? Eto, tanong lang po sa inyo. Katuwaan lang. Sino po sa tingin ninyo ang masisihan kayo na makasuhan ni BP Sara? Yan, konting ano lang po,
Para makita lang po natin. Isa lang ha. 704 likes lang tayo. 2,700 tayo. 2,000 hindi nagla-likes. Mag-likes naman kayo. Masaya naman tayo. Sino po sa tingin ninyo ang dapat kasuhan ni BP Sara na masisiyahan po tayo? Comment lang po kayo dyan nang kayo po ay mabasa natin.